Ayan, bakit nga ba napakaraming namamatay sa alaga nating crayfish? So, ito po yung pag-uusapan natin. Stay tuned! Isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero, panibagong araw, panibagong vlog po tayo. So ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol na naman po sa ating pong alagang crayfish, no? At bago po yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell, piliin yung all para kapag meron tayong bagong video ay agad-agad po kayong manonotify. Ikaw yung unang makakapanood. So ipapaalala ko rin lang po na sana wag naman po ninyong i-escape yung ads. Kahit yun man lang ay malaking tulong na po yun sa aking channel. Okay, sa mga nagsisimulang katulad ko po. Yan, maraming salamat po. At yun, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol po sa ating alaga na crayfish. Kaya stay tuned po. Yan, bakit nga ba maraming mga namamatay sa alaga nating crayfish? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito, kung makikita ninyo ngayon dito, ayan, so meron na naman pong patay na isa at ang size nito ay nasa 3.5 inches. So, ito yung pag-uusapan natin kasi lately, itong mga nakaraang linggo ay nagulat na lamang kami at sunod-sunod po ang pagkamatay ng ating alagang crayfish. So may araw na isa, may dalawa. Ano ba ang naging dahilan nito na maituturo natin ngayon o mai-discuss natin ngayon? Posible na mangyari din po sa inyo, para maiwasan ninyo kung ano ang mga do sa mga bagong mag-aalaga, gustong mag-alaga ng crayfish, para maiwasan natin kung ano yung mga posibilidad na ikamamatay ng ating alaga. Ang katunayan, nasa 12 na po ang namamatay nito ngayon. Kaya medyo alarming na po siya kasi nga marami-rami na, okay, ang ating pong alaga na namatay. So yun na nga mga kalakwatsero, no? Ano ba yung na-experience namin dito? Bakit namatay o maraming namatay sa ating mga alaga? Kasi sunod-sunod po nung linggo na yon. Unang-una, ang pinagdududahan namin dito ay yung water shock na tinatawag. Bakit nagkaroon tayo ng water shock? Kasi normally ang required na karamihan na gumagawa ang pagpapalit po ng tubig ay ginagawa once or twice a week lang po, para hindi sila magkaroon ng water shock, yung mga alaga nating crayfish. So ngayon, paano ko nasabi na nagkaroon kami ng water shock? Kasi ang nangyayari po dito sa pond namin, makikita nyo naman, konkreto po yan at wala pong wala po siyang waterproofing. So ito yung isa sa naging dahilan dahil araw-araw po kami naglalagay dyan ng tubig, umaga, hapon. Pero ganon pa man, nung unang 2 linggo po ng ating alaga dyan sa pond na yan, na ganon po yung cycle na ginagawa namin, umaga hapon nagdadagdag kami ng halos 4 hanggang 6 na timba na 16 liters po ang inilalagay natin dyan, umaga at hapon. So ibig sabihin, laging bago yung ating tubig. Ang problema nga lang yung water shock. Pero na-observe ko rin naman na sa pagitan po niyang bagong dating siya, yung 2 linggo niya, hindi naman po siya ganun ka. No? May namatayan lang po kami na 2, pagkatapos nun wala na. Maaaring yung galing lang po sa biyahe. Kasi kinabukasan o 3 days before, na galing sa biyahe. 2 ang namatay, So pagkatapos nun, hindi na po siya namatay ulit. Naalala ninyo, nagkaroon ako ng video tungkol sa phosphoric acid. So, ang duda ko talaga doon sa phosphoric acid, kasi ang phosphoric acid, isa siya sa nagpapababa ng
acidity po ng ating tubig. At yun nga, nagkaroon po kami ng laging mataas na na pH level po ng ating tubig, which is nagre-range po siya ng 8.8, 8.9, ganyan po ang range po ng ating pH level. So, ang ginawa namin, nag-search po kami kung paano pababain ang ating water level. Naglagay na po kami ng mga dahon ng talisay kasi sabi po, isa rin sa magandang pampababa ng pH level, ng acidity ng ating tubig ay yung dahon ng talisay. Naglagay na rin po kami dyan. Ayun, bumaba naman po siya ng konti. Ang lang po noon, ang disadvantage lang po, nagbabrown po yung ating tubig dahil po sa dahon. And then, at the same time, ang maganda po doon, ang advantage po ron, kinakain din po ng ating alaga yung dahon ng talisay. At the same time, antibacterial po siya. So maganda ang tawag dito, ang benefits ng dahon ng talisay. Pero ganun pa man, bumababa lang po siya ng kaunti, 8.7, ganyan lang, ang ibinababa. So gusto namin pababain at least doon sa minimum na 7 to 8.5 pH, ang at level ng ating pong acidity sa tubig po natin. Kaya nga, naghanap kami kung paano siya pababain. So ito na nga yung phosphoric acid. Maganda po siya, talagang bumababa ang tubig. Doon lang kasi namin sa linggong iyon na naglagay ako, doon po sila nagsimulang mamatay ulit. Nagkaroon ng mortality ang ating mga alaga. Kaya ang isa pong duda ko, doon sa phosphoric acid. Huwag na po ninyong gamitin sa inyong alaga sa pagpapababa ng pH level ang phosphoric acid kung maaari. Kung mga 8.7 lang naman sa ngayon ang aming tubig, ay 8.7 hanggang 8.86, 8 ang ating pong pH level. Pero so far, mula po nung tinigil namin yung phosphoric acid na paglalagay, ay wala na po siyang mortality ngayon, wala na pong namamatay. Kaya isa sa pinagdududahan ko yung phosphoric acid. Pangalawa na lang po yung impact po ng tawag dito ng water shock. Pero etong mga nakaraang araw na hindi na po kami naglagay ng phosphoric acid, wala na pong namamatay. Kaya isa sa pinagdududahan ko talaga yung phosphoric acid. Kaya mga kalakwatsero natin na gustong mag-alaga ng crayfish na namumroblema sa pagpapababa ng kanilang pH level water, ay na lang po tayo, i-treat na lang po natin doon sa talisay. Mas maganda pa po siya, dahon ng talisay. Huwag yung puno ng talisay yung dahon lang ng talisay. So tambakan nyo ng dahon ng talisay, mas maganda pa. Huwag na po tayo gumamit ng phosphoric acid. Kasi magkakaroon lang po ng mortality at hindi po nagiging maganda ang resulta po sa kanila. Okay, so yun mga kalakwatsero, sana nakatulong po ang video nating ito sa mga bagong mag-aalaga ng crayfish at naway may maitulong po ito. At ngayon gagawin po namin yung aming pong pond. Gagawin namin itong hindi pa nagagawa na yan. Tatapusin namin yan at lalagyan namin ng waterproofing para mailipat yung dating kulungan nila, mailipat po yung mga alaga dito sa bago. So i-waterproof po natin lahat yan para po hindi unang-una hindi sila magkaroon ng water shock, at pangalawa ay hindi po tayo magastos sa tubig kasi sa loob ng isang buwan ngayon ay halos kalahati ang nakukonsumo ng pond natin sa kalalagay po ng tubig. Kaya ito, aayusin natin yung pond na yan at iwa-waterproofing po natin yan. So yun lang mga kalakwatsero, sana nakatulong ang ating video doon sa mga mag-aalaga, gustong mag-alaga po ng crayfish. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kung nakaabot ka sa dulo ng video ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para kapag meron po tayo mga bagong video na mga ganito na nakakatulong sa pag-aalaga natin sa pagpa-farming, ay agad kang manonotify. Ikaw yung unang-unang makakapanood nito.
And sa muli, sa susunod na video natin mga kalakwatsero, sana po'y patuloy ninyong suportahan ang bidyong ito. No po, marami na po tayong magagandang video sa susunod. Kaya yun lang mga kalakwatsero natin dyan. Bye-bye po and God bless.